أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, napakahalaga nung paksa natin na katulad din ng mga nakalipas na mga pinag-uusapan natin mga kapatid, dahil ang pag-uusapan natin ngayon yung pinili ng Allah na pinakamabuti sa lahat ng tao na nilikha ng Diyos. Sila ng pinakamabuti, wala nang higit pa sa kanila. Kaya sila ang pag-uusapan natin. Dapat nga, bawat isa sa kanila isang lecture, at least. Pero dahil sa ang paksa natin ay, ibig sabihin, gusto natin pagsamahin silang lahat sa isang pagpapaliwanag. Kaya pipilitin natin na makuha natin yung pinakamahalagang kwento at pinakamahalagang bagay na mayroon sa kanila bilang mga tao na pinili ng Diyos. Dahil sa dinami-dami ng tao na pinili ng Diyos, ayon sa napag-aralan natin na mayroong 124,000 prophets, ay ang pinakamabuti sa kanilang lahat-lahat doon sa 124,000 prophets ay 5 tao lang. Doon sa pinakamabuting 5 tao na yon, sila yung pag-uusapan natin ngayon na silang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa napakatinding karanasan nila, kaya tinawag sila sa banal na Quran na ulul azm. Ulul azm, ibig sabihin ang mga matatatag na kung saan sila ay pinanindigan nila ang kanilang layunin, ang kanilang misyon, ang kanilang tungkulin, na ni minsan ay hindi man lang silang kumbaga nawala doon sa kanilang misyon. Kumbaga ni konti, hindi sila nalihis. Tuloy ang kanilang. Siyempre meron tayong mababasa sa mga kwento ng mga propeta na ibig sabihin na ikwento na banal na Quran yung mga pangyari sa buhay nila na maaaring masabi natin na medyo may konting pagpapatunay na sila'y tao. Pero itong 5 na ito, na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ng pinakamabuting tao at wala nang hihigit pa sa kanila. Na kung kaya kailangan napakahalaga sa atin bilang mga Muslim, na makilala man lang natin sila, kung sino sila. Upang magkaroon tayo ng mabuting halimbawa sa ating paniniwala, sa ating pananaw, na sila ang pinakaunang-unang tao na halimbawa natin. Itong 5 propeta na ito na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naipaliwanag natin sa huling pakikita natin dito yung 2 sa kanila, pero gusto kong ulitin, gawa nung nagka-diferensya yung camera natin na hindi nakunan yon, para ibig sabihin maraming makinabang, ay nais kong ulitin yung paliwanag o pagkukwento, pagsasalaysay dun sa 2 naipaliwanag natin na buhay ng mga dakilang tao na ito na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga propeta at sugo ng Diyos. Kaya umpisa natin sa unang lumitaw sa kanila dito sa daigdig, doon sa 5 tao na yon, na walang iba kundi si Nuh alayhis salam. Si Nuh alayhis salam na tinaguriang kauna-una ang sugo sa kadahilanan, ibig sabihin sa lahat ng mga propeta na una sa kanya ay mga propeta lang, hindi sila sugo. Siya ang unang-unang sugo. Bakit siya ang itinuring ng unang-unang sugo? Dahil siya ang unang-unang tao na ipinadala ng Allah sa mga taong sumasamba ng iba maliban sa Allah. Ibig sabihin ng mga naunang mga propeta ay wala naman silang natagpuan ng mga tao na hindi sumasamba ng iba maliban sa Allah. Kaya dito ibig sabihin
nagumpisa ang mga matitinding pagsubok sa mga katulad nila na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Nuh alayhis salam ay nanggaling sa pinakamabuting pamilya. Siya ay napakabuting tao na sigurado naman hindi siya pipiliin ng Allah kung hindi siya mabuting tao. Nakatulad din na lahat ng mga propeta. Nga lang, itong 5 tao na ito o 5 mga matatatag at magigiting na mga taong ito ay meron silang katangian na hindi binigay sa iba. Sa pagiging matatag, sa pagtitiis, na kaya nalang gampanan ng kanilang tungkulin, napakahirap na tungkulin. Tayo nga, bilang ordinaryong tao, kahit yung loob ng pamamahay natin ay hindi natin naibibigay lahat. Ang dapat natin ibigay patungkol sa tungkulin natin bilang Muslim, di ba? Minsan pa nga, narinig ko sa mga paliwanag ng mga nagpapaliwanag, nagdadawa, sabi nila, bakit hindi mo malang magawa na pag pupunta ka sa masjid, igisingin mo ng pamilya mo na, oy, magsala na kayo, nag-adana ng Fajr. Sabihin, isa-isayin mo sila, bago ka pumunta sa masjid, asawa mo, anak mo lahat, kapatid mo, bago ka pumunta sa masjid, kasi tungkulin yun eh, pananagutan yun sa kabila. Kaya isipin, doon sa simpleng bagay na yun, marami hindi nakakaintindi. Mano pa kaya sa nagawa ng mga dakilang tao na ito, na ibig sabihin talagang napakatindi. Kaya ano ang sitwasyon bago ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Nuh alayhis salam? Ang sitwasyon, mga kapatid, ay pagkatapos ni Idris, ayon sa kwento kay Idris, si Idris ay namatay sa ika-4 na kalangitan, hindi dito sa lupa. Pagka matay ni Idris alayhis salam, ay doon na nagumpisa umpisa nung nagiging malaking problema. Dahil wala siyang naiwanan na propeta. Nakatulad din na nangyari sa marami mga propeta, pagkamatay nila, ay hindi kaagad may propeta na kasunod na naiwanan. Nakatulad halimbawa, nung pagkamatay nung 2 magkapatid na propeta at sugo, si Nuh at saka si Harun, na meron lang kaagad na kasama na nila yung naging propeta nila sumunod sa kanila. Kaya, sabihin ng mga ganong sitwasyon, hindi sa lahat ng pagkakataon. Kaya nung namatay si Idris, ay naiwanan niya, hindi mga propeta. Pero mga mabubuting tao na sila ang nakakuha nung kabuuan nung katuruan ng Islam na dala-dala ni Idris, yung 5 tao. Itong 5 tao na ito, sila mga mabuting tao na sila ang sinusunod ng mga tao. Kaya lang nakakita ng butas, nagkaroon ng puwang na pasukin si Iblis, si Shaitan, para sirain ng mga tao. Sa matagal ng panahon, may 1,000 taon na hindi siya nakagawa ng malaking pagliligaw ng sangkatauhan, dito pa lang nag-umpisa. Kumbaga meron siya nagawang paglihis, kasalanan, pero yung matinding pagkaligaw na nawala na sa tamang turo, nawala na sa Islam, hindi niya nagawa. Hindi niya nagawa nung mga naunang panahon sa loob ng halos o mahigit 1,000 taon. Kaya, ang nangyari, nung namatay na itong 5 tao, ng pangalan ay si Hud, si Suwa, si Aguth, si Ya'uq, si Nasr, nabanggit sa surat Nuh. Itong 5 tao na ito, na mga mabuting tao ng tagasunod ni Idris, ay unti-unti na sila nangamatay. Nung namatay na yung mga tagaturo na ito, dumating si Iblis nang nagpakita ng magandang layunin. Nasabi niya, para maalala niyo yung turo ng mga taong sinusunod ninyo, yung mga halimbawa ninyo bilang mabuting tao, gumawa kayo ng estatwa. Na hindi lang, ayon sa ibang kwento, ay doon lang sa kung saan sila nakaupo o nakatayo sa pagpapaliwanag ng Islam. Hindi lang doon, ayon sa ibang nagsalaysay, kundi lumawak na rin ang pagsagawa ng estatwa, pati sa kanilang mga bahay. Nakarating na rin. Kaya dumami na. Ay, nung sumunod na generation, medyo nababago na ang sitwasyon.
medyo nababago ng sitwasyon. Dahil medyo nakakalimutan na yung dahilan. Siyempre, ang isang generation, sabihin natin 50 to 70 years o ganun, 50 to 80 years na nakalipas na panahon, mahabang panahon na yun. Kaya yung dahilan ng mga magulang na inumpisahan ni Iblis na alam niya ang ano magiging bunga, ay nabago na sa panahon ng mga tao. Kaya sa sumunod na generation, yung pangalawa, sabihin, pangatlo na generation, nakalimutan na. Nakalimutan na yung inumpisa ni Iblis na magandang layunin, kasi yun naman talagang gusto niya, na gusto niyang iligaw ang mga tao. Kaya dumating si Iblis, sabi niya, yung mga ninunon nyo, yung mga kanununuan ninyo, mga lolo't lola nyo, na sila ang nagumpisa ng gawaing ito, ay ginawa nila ito upang paglingkuran, upang yukuran, upang sambahin. Kaya doon nila sinamba. At matindi ng pagkaligaw ng mga tao. Actually, yung ganitong pangyari, mga kapatid, ay sa lahat ng generation, sa lahat ng tao ay palaging ibig sabihin, nangyari ang mga ganito, na ibig sabihin pag nakalimutan na yung dahilan, ang dami nang lumilito. Kaya ngayon tinatawag na bid'a. Ang bid'a, mag-umpisa sa maliit na kasalanan, hanggat maging malaking kasalanan, hanggat maging shirk. Nag-umpisa sa maliit, naging malaki, at naging shirk. Ganun na nangyari sa kanila. Siyempre sa umpisa, ay okay lang, walang problema. Kasi hindi naman nila sinasamba eh. Pero nung dumating na ang pagkakataon na ito, kaya sinamba na nila. Nung sinamba na nila, at nung lumala na yung sitwasyon, doon pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala si Nuh alayhi salam upang ipadala sa kanila. At lahat ng pamamaraan na ginawa ni Nuh sa pagpapaliwanag sa kanila upang may tuwid nila ang kanilang pagkakamali. Lahat ng pamamaraan ay ginawa ni Nuh. Pero kumbaga pwede natin sabihin na hindi nangyari yung inaasahan na mangyari. Katulad na banggit dito sa surat Nuh mismo, sabi ni Nuh ayon sa banal na Quran, wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Katunayan, sabi ni Nuh, sa tuwing hikayatin ko sila, sabihin sa Islam, upang patawarin mo sila, patawarin sila ng Allah, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, tinatakpan nila sa pamagitan ng kanilang mga daliri ang kanilang mga tainga, wastaghshaw thiyabahum, at hindi lang tinatakpan lang kanilang mga tainga, tinatakpan pa lang kanilang mga muka sa pamagitan ng kanilang mga damit. Wa asarru, at sila ay nagmatigas. Wastakbaru, istikbara, at sila ay nagmataas. Hindi sila talaga sumunod. At sabi nino, thumma inni da'awtuhum jihara. Pagkatapos, ginawa ko sa kanilang ang pagpapaliwanag na lantad. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Pagkatapos ng lantaran ay palihim ang aking pagpapaliwanag sa kanila. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sinasabi ko sa kanila na magsibalik loob na kayo sa Allah at humingi kayo ng kapatawaran dahil siya ay mapagpatawad. Pero wala pa rin. Kaya matagal yun na panahon. Matagal na panahon na si Nuh alayhi salam ay nagpapaliwanag sa kanila ng iba't ibang pamaraan ng paliwanag. Lantad, lihim, umagat, araw, gabi, lahat ng pagkakataon ay walang iniwanan si Nuh upang may parating ang mensahe ng Islam. Isa sa mga sinasabi niya, sabi niya, ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. Binabala niya sila, sinasabi niya, o aking sambayanan, sambahin niyo ang Allah dahil wala kayong dapat na sambahin kundi siya lang. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. Ako ay natatakot sa inyo sa parusa ng matinding parusa sa pagdating ng matinding araw o matinding pangyari sa kabilang buhay, ibig sabihin. Subalit, sa halip na ibig sabihin sila ay maging katanggap-tanggap sa kanilang paliwanag ni Nuh alayhi salam,
Pinagbibintangan pa nilang siya ay naliligaw. Siya ay nasisiraan. Kanilang sinabi, qala al-mal'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin. Sabi ng mga sambayanan niya, lalo yung mga may mga matataas sa kanila, mga kinikilala sa kanila, sabi nila, inna lanaraka fi dalalin mubin. Sabi na, nakikita namin, matindi na ang pagkaligaw mo. Tingnan nyo. Nakikahit tungo sa kabutihan, ay naliligaw sa kanilang paningin. Anong sagot ni Nuh alayhi salam? Sabi na, qala ya qawmi laysa bi dalala, walakinni rasulun min rabbil alamin. Hindi ako naliligaw o aking sambayanan, kundi ako ay sugo na mula sa takapaglikha ng sanglibutan. Ubalighukum risalati rabbi, at pinaparating ko sa inyo ang mensahe ng lumikha sa akin. Wa ansahu lakum, at ako ay nagpapayo at mabuti ang aking layunin para sa inyo. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, at ako ang nakakalam ng maraming bagay patungkol sa Allah na hindi niyo alam. Marami akong alam patungkol sa Allah na hindi niyo alam, dahil ako ay pinili ng Allah bilang propeta at sugo niya. Kaya maraming ginawa si Nuh alayhi salam. Araw-araw, gabi-gabi, halos wala na siyang tulog, makakasunod-sunod na mga taon ng mahabang panahon. Subalit, sa tuwing siya ay lalapit sa kanila, tatalikuran nila, tatakasan nila, lalayuan nila. At patuloy si Nuh alayhi salam na nagpapaliwanag sa kanila sa lahat ng kaparaanan. Pero hindi pa rin umubra. Gabi at araw, ano man ang sitwasyon, sa anumang lugar, sa anumang lugar. Kaya dumating sa punto na umabot na ang kanyang pagpapaliwanag sa kanila ng 900 na taon at 50. 950 years. Napakatagal. Fama amana ma'ahu illa qalil. Walang naniwala sa kanya kundi konti lang. Ayon sa isang paliwanag, 10 lang. Pero ang pinakamarami na nabanggit sa hadith ay 80 katao lamang ang sumunod sa kanya sa loob ng 950 taon. 80 katao lang. Pero hindi siya hanggat hindi sinabi ng Allah sa kanya na, sabi na, Nuh, tapos na ang misyon mo. Wala nang maniwala sa kanila. Kaya hanggang dyan ka na lang. Hindi siya tumigil. Kung hindi siya pinagsabi ng Allah ng gano'n, tuloy-tuloy siya. Kaya matindi na ang pakipagtalo, at saka yung mga tao ay sa halip na si Nuh ang mapapagod sa pagpapaliwanag at pakipagtalo sa kanila o pagpapaliwanag sa kanila, sila nang napagod. Yung mga taong nang napagod. Anong sabi nila? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Sabi nila, Nuh, marami ka nang sinabi. Matagal ka na nakipagtalo sa amin. At marami ka nang nasabi sa amin na kung kaya, di ba dapat na hayaan mo nang dumating na yung babala, hamon na ginawa mo sa amin na kung pag hindi kami sumunod, mangyari ang ganito at ganon. Anong sagot ni Nuh? Di na sinabi, o sige, abangan nyo, nandyan na. Di na sinabi. Kasi talagang ang pagtitiwala sa Allah lang. Sabi niya, qala innama ya'tikum bihillah. Ang magpaparusa sa inyo, na sinasabi ko sa inyo na parusahan kayo kapag hindi kayo sumunod, ay ang Allah, hindi ako. Insya, kung gugustuhin niya. Wa ma antum bimu'ajizin. Subalit kapag nangyari, wala kayong kakayanan, ni konti, wala kayong kakayanan upang labanan ng parusang yaon. Wala yanfa'ukum nushi in aradu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum. At walang mangyari, walang kapakinabangan na makukuha nyo sa aking pagpapayo sa inyo, kahit ano pa ang ginawa ko sa inyo, kung sakaling ang Allah ay hindi na niya ginusto na magabayan kayo. Huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Siya ang inyong Rab, lumikha sa inyo, at sa kanya kayo babalik. Hanggat sa nung sinabi na ng Allah kay Nuh, nasabi niya, Nuh,
Hanggang dito na lang. Wala nang maniwala sa kanila. Sinabi ng Allah, Ya Nuh, innahu la yu'mina min qawmika illa man qad aman. Fala tabtais bima kanu yasna'un. Sinabi ng Allah kay Nuh, O Nuh, wala nang maniwala sa iyo kundi kung sino lang ang naniwala, yun na lang. Wala nang susunod. Ibig sabihin, tapos na ang mission mo. Tapos na ang mission mo. Wala nang maniwala sa kanila, sa iyo. Kaya hanggang dito ka na lang. Kung baka tumigil ka na. Allahu Akbar. Hindi siya napagod. Kung hindi siya pinatigil ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya napapagod. Kaya dahil doon na siya nanalangin. Nung sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala nang maniwala sa kanila, doon siya nanalangin laban sa Allah, laban sa kanila. Anong sabi ni Nuh? Sabi niya, وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. O Allah, huwag ka nang magpanatili ng anumang lugar sa kalupaan o saan mang lugar sa kalupaan na upang magiging tirahan ng mga walang pananampalataya. So, wala nang matirang lugar sa kalupaan. Sa anumang kaparaanan, yun ang panalangin ni Nuh. Innaka in tadarhum yudillu ibadak. Dahil kung meron pa matitira sa kanila, ililigaw pa nila ang iyong mga alipin. Wala yalidu illa fajiran kafara, at wala na silang, lahat ay papanganak nila ay magiging masama na rin. Kaya dahil doon, nung umabot na ng mahigit 9 na taon, ay wala nang sumunod sa kanila. At sinabi na ng Allah na wala nang maniwala. Kung sino naniwala na sa iyo, yun na lang, wala nang susunod. Kumbaga, doon pa tumigil si Nuh alayhi salam. Tumigil na siya ng paghihikayat sa kanila, pagdadawa. Kaya inutusan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Huwag ka nang makiusap ng anumang pakikiusap na baka maawa ka pa sa kanila. Dahil lahat sila ay malulunod. Huwag ka na makiusap. Siyempre, alam ng Allah na ang mga propeta kasi, mga kapatid, napakalambot ng kanilang mga puso na naawa sila sa mga tao eh. Kaya inunalan ng Allah si Nuh alayhi salam, sabi niya, huwag ka nang makiusap. Kung ano mangyari, hayaan mo na lang. Huwag ka nang makiusap. Na baka makiusap ka pa na pagbigyan ko pa sila dahil hindi na. Kumbaga talagang matindi na rin ang galit ng Allah sa kanila. Kaya sabi ng Allah sa kanya, wasna'il fulka bi'ayunina. Gumawa ka ng bangka, yung arko na tinatawag na arko ni Noah, na ayon sa turo na ibibigay namin sa iyo. Siyempre, for the first time na magkaroon ng ganung bangka, kaya tinuruan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng wahy kung paano gumawa ng bangka. Kaya unang-unang ginawa niya, nagtanim siya ng mga puno. Matagal. Taunan, wala siyang ginawa kundi magtatanim ng mga puno. Sabi nung kanyang mga taga-sunod, pagkatapos mong maging propagator, naghikayat, daya, propagator ng Islam, ngayon ay magsasaka ka na. Sabihin, taga-tanim ka na ng mga puno. Nung siya nag-umpisa na gumawa ng kanyang arko, sabi pagkatapos maging propagator, ngayon ay nagiging karpintero ka na lang. Ano naman pinagsasabi nila? Sabi nila, paano ka gagawa ng bangka sa gitna ng diserto, malayong-malayo sa karagatan? Anong sabi nino? Sabi na, intaskharu minna. Kung kayo ay kinukutya ninyo kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ay darating ang araw, kami naman ang ibig sabihin, kami naman ang kukutya sa inyo. Ibig sabihin, kami naman ang ngayon ay panahon nyo para maliiting kami, panahon nyo para hamaking kami. Darating ang araw, kami na naman. Ibig sabihin nino, pagdating ng araw na dumating na ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kami na naman ang manunod sa inyo, kayo naman ang maging kawawa. Kaya tuloy-tuloy na ang pagsagawa ni Nuh alayhi salam ng kanyang
bangka hanggat dumating na ang panahon na ibig sabihin yung ipinangako ng Allah na araw na sinabi ng Allah sa kanya, na sabi niya ang unang lilitaw na tubig ay manggagaling sa paggawa ng tinapay. Tingnan niyo kung kapag palagi pinapakita kasi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang kapangyarihan. Diserto na nga, mainit pa. Tapos doon pa kung saan nagagaling ang apoy, doon pa lilitaw ang tubig. Allah Akbar. Kaya sinabi ng Allah kay Nuh alayhis salam, nung dumating na yung panahon na yun, na inutusan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magdala siya ng bawat isang hayop, sabihin klase ng hayop ay magkapares, babae at lalaki. Kaya nung dumating na yung pangyari na yun, na inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Nuh alayhis salam, unti-unti nang nakita na niya yung nanawagan na siya. Nakapagtataka, hindi niya pinagdadala yung mga hayop, nadali niya dun sa kanyang arko. Nanawagan lang siya, isa-isa. Mga pangalan ng hayop, isa-isa din tinatawag, isa-isa na rin dumarating na pumapasok dun sa kanyang arko. Kaya yung arko na yun, ayon sa kwento, ay ilang palapag sa pinakailalim nandun ng mga hayop. Kaya tuloy-tuloy na yung hanggat sa nung nakasakay ng lahat ng dapat sumakay, bawat isang klase ng hayop ay magkapares. Lahat, mula sa pinakamalaking hayop hanggang sa pinakamaliit. Kasi wala nga matitira eh. Sabihin lahat ay malulun ng tubig, kaya kailangan merong matitirang buhay para mag-umpisa ng panibagong buhay. Kaya sumakay na rin yung mga tagasunod ni Nuh alayhis salam. Pero yung kanyang asawa, actually, namatay na bago pa nangyari ito. Pero hindi sumunod sa kanyang asawa. Ito ang naging problema ni Nuh alayhis salam nung nakasakay na sila. Hinahanap na yung kanyang anak na lalaki, na isa. Hindi niya makita. Pagkatapos, nakita niya sa malayo na lumalayo sa kanila. Tapos nandun na yung tubig, marami ng tubig. Kasi yung tubig ay mula sa taas at mula sa baba. Merong galing sa taas, sa baba, na nagsusulputan na yung mga tubig. Meron naman galing sa taas. Sabi ng Allah sa banal na Quran, وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Nung lumitaw na yung tubig galing sa baba, lumating na yung tubig galing sa taas. Faltaqal ma, nagpang-abot yung parehong tubig mula sa baba at mula sa taas. Kaya malaking na talagang, ayon sa hadith, kung di ako nagkakamali, umabot ng ang taas ng tubig mula sa pinakamataas na bundok ay umabot ng lumagpas pa sa pinakamataas ng bundok ng 17 dira. Ito ang dira, oh. Hindi ko alam kung ito hanggang dito. Ang malaga ay parang 17 yarda. Ang taas pa nung tubig doon sa pinakamataas sa bundok. Talagang nalulun ng mundo. Wala nang tira. Allah Akbar. Kaya bago pa nangyari yun, nakita niya yung anak niya. Sabi niya, inabni min ahli. Sabi niya, oh Diyos ko, ang anak ko ay kasama sa pamilya ko. Anong ibig niya sabihin? Kasi pinangakuan siya ng Allah na ang pamilya niya ay maliligtas. Ay sabi niya, paano? Mukhang malulunod ng aking anak. Di ba pamilya ko siya? Anak ko siya? Wa inna wa'adaka al-haq. Sabi niya, pangako mo ay totoo. Sabi niya, sa Allah, pangako mo ay totoo. Bakit mukhang malulunod ng anak ko? Kasi yung anak niya ay hindi niya alam, kasi yung anak niya palaging nag-iisa. Hindi nakisama sa mga tao. Akala niya sa pag-iisa ng anak niya palagi ay naniwala sa Diyos. Hindi niya nakita yung anak niya na
hindi sumusunod sa kanya. Akala niya ay sumusunod sa kanya. Kaya siya kumbaga ganun ang kanyang pananaw. Dahil akala niya, mananampalataya yung kanyang anak. Ano ang sabi ng Allah sa kanya? Sabi niya, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sabi niya, hindi mo siya anak. Dahil ang kanyang ginawa, siya ay hindi siya naging salih, hindi siya naging mabuting tao. So, hindi siya kabilang sa mga mananampalataya. Fala tukhatibni fil ladina dhalamu innahum mughraqun. At wag mo na akong kakausapin patungkol sa mga masama dahil lahat sila ay malulunod. Kaya tapos na. Hanggat sa nung nalulunod ng lahat, maliban doon sa nakasakay sa arko, at yung alon ay kasing laki ng mga malaking bundok kung saan-saan sila. Pero ayon sa kwento, ay umikot ng 40 ikot yung arko. Nung naka-40 ikot na, nawala na yung tubig. At ang iniikutan niya yung Kaaba. Allahu Akbar. At saan dumaong yung arko ni Noah? Sa Al-Judi. Wastawat al-Judi wa qila bu'dan lil qawmi dhalimin. Doon sa bundok ng Al-Judi na malapit sa Iraq, halos pagitan ng Iraq at saka Turkey. Kaya doon na natapos yung kwento na matinding kwento sa buhay ni Nuh alayhis salam. Kaya doon nag-umpisa, kumbaga, kung si Adam alayhis salam ang unang-unang tao at sa kanya nag-umpisa ang lahi natin, ay nung nawala ang lahat ng lahi ng tao, natira lang yung pamilya o yung mga taga-sunod nito, doon naman nag-umpisa panibagong lahi. Kaya nag-umpisa ulit. Kung ang pinaka-authentic na paliwanag yung patungkol sa 80 katao, ibig sabihin 80 katao lang natira. Kaya yun yung patungkol sa kwento ni Nuh alayhis salam, na isa sa mga dakilang sugo na napakatindi ng kanyang naranasan dahil umabot siya ng mahigit 9 na taon na nagpapaliwanag ng Islam. Ngayon, sa pangalawang propeta, si Ibrahim alayhis salam, Ibrahim al-Khalil, tinawag na al-Khalil dahil siya ay kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibrahim alayhis salam pinanganak sa Babil, sa Babylonia, sa lugar na tinatawag na Ur. Doon siya pinanganak. Nung siya ay nagkaisip niya, nakita niya na ang kanyang ama na naglililok ng mga imahe, mga iribulto. Anong sabi niya? Yung bata pa lang. Sabi niya, ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. Sabi niya, aking ama, paano mo sinasamba ang hindi nakakarinig, hindi nakakita, at wala kang pakinabang sa kanya? Sabihin, unang-unang pinagdalawa na bata pa lang ang kanyang ama. Kaya bata pa lang si Ibrahim alayhis salam ay, kumbaga nakita na yung kanyang pagiging mabuting tao, bata pa lang. Kaya inumpisa na yung kanyang da'wa sa kanyang tatay. Hanggat sa isang araw, na yung araw na yun ay piyesta. Kumbaga sa atin, piyesta. Piyesta ng mga musyrik, mga pagano. Ay bago sila pumunta doon sa lugar na kung saan ang piyestahan, dumaan muna sila sa kanilang bahay-sambahan, sa simbahan. Kaya nung nakita niya yung mga ribulto, kaya pinagbantaan niya. Sabi niya, pag nakaalis sila, gagawa ako ng isang hakbang na kumbaga hindi nila magugustuhan. Kaya
Katulad ng sinabi ko mga kapatid, nabanggitin sa Surah Al-Anbiya, sinabi ng Allah, "Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin." Sabi, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa umpisa pa lang ay matalino na yung bata. At yun nga, inumpisa na ng kanyang pagpapaliwanag sa kanyang ama. Ano ang sagot ng kanyang ama? Sabi niya sa kanyang ama, sabi niya, "Aragibun anta," sabi ng kanyang ama, "Aragibun anta an alihati ya Ibrahim?" Sabi niya, bakit ayaw ba sa aking mga sinasamba? Dahil sa sinabihan ng kanyang ama, sabi niya, "O aking ama," sabi niya, "Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiya." Sabi ng aking ama, dahil dumating sa akin, sabi niya, ang kaalaman na hindi mo alam, kaya ginagabayan kita sa matuwid na landas. Kaya ano ang nangyari nung nandun na sila sa simbahan, ay pinagbantaan niya yung kanilang sinasamba. At nung paalis na sila, paalis na yung mga tao dahil sa papunta na siya doon sa piyesta. Dahil sa papunta na siya doon sa piyesta, nagpanggap siya, sabi niya, "Dito lang muna ako dahil ako ay masamang pakiramdam ko, may sakit ako." Kaya nagpaiwan siya. Nung siya nagpaiwan, doon niya sisira ang mga ribulto, maliban sa malaki. Doon sa pinakamalaki doon sa ribulto, hindi niya hinayaan niya na hindi niya sinira. Kaya sabi niya, "Wa tallahi la akidanna asnamahum ba'da an tuwallu mudbirin." Sabi niya, sumusumpa ako sa Allah, gagawa ko ng masamang hakbang laban sa kanilang mga sinasamba kapag sila ay nakaalis na. Kaya sabi dun sa kwento sa Banal na Quran, sa Surah Al-Anbiya, "Faja'alahum yudhadan illa kabiran lahum." Kumbaga pinagpuputol-putol niya sa pamagitan ng palakol, maliban doon sa pinakamalaki. Nung sila ay nandun na, para, ibig sabihin, para bumalik na sila, nakita nila yung mga ribulto na nangasira na. Anong sabi nila? Sabi nila, "Man fa'ala hadha bi alihatina." Sino ang gumawa nito sa aming Diyos, mga Diyos? Ibig sabihin na aliha, mga Diyos. May nagsabi, sabi na, "Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim." Meron kaming narinig na nagbabanta na isang kabataan na ang kanyang pangalan si Ibrahim. Sabi nung napag-usapan na yung gano'n, ay sabi nila, kung gayon, ay dalhin niyo rito. Dalhin niyo siya dito para matanong natin kung siya nga talagang gumawa. At sabi nila, "Anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim?" Sabi nila, "Ikaw ba may kagagawa nitong sa mga Diyos-Diyosan namin?" Sabi niya, "Bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun." Sabi niya, siguro ang gumawa yung malaki. Tanungin niyo kung sila nakapagsalita. Sabi ko, kung sila magsalita, tanungin niyo. Kaya doon kumbaga doon sila na-shock eh. Siyempre, paano nila matanong eh? Hindi naman nakapagsalita. Sabi na, "Fas'aluhum in kanu yantiqun." Tanungin niyo sila kung sila ay nakapagsalita. Paano nila matanong? Hindi naman nakapagsalita. Kaya, binalikan nila yung, kumbaga, talino nila ay hindi sila makasagot. Nagkasundo sila na parusahan nila si Ibrahim a.s.
Kaya ang napagkasunduan nila ay susunugin nila. Kaya isang buwan, wala silang ginawa kundi mag-ipon ng mga panggatong. Isang buwan. Kung saan-saan nang galing, sa iba't ibang lugar, ang panggatong para sunugin si Ibrahim a.s. Kaya tumaas yung nakatambak na panggatong ng kasing laki na ng bundok. Kahit nga, ayon sa kwento, kahit nga yung mga babaeng buntis na umaasa na sana ay manganganak ng mabuting panganganak, ay sabi niya, sana maging mabuti ang aking panganganak at magiging mabuti ang aking sanggol, ay para mangyari yun, tutulong ako sa pagdala ng panggatong. Kaya pati yung mga babae na mga may dinadalang tao, ay tumulong. Nung sinilabad na yung maraming panggatong, talagang matinding apoy na. Hindi na malapitan. Kaya gumamit sila ng parang malaking tirador na para lang may tapon na si Ibrahim a.s. Ayon sa kwento, yung mga anghel sa kalangitan, talagang nakakagulo-gulo na sila. Siyempre, alam mo mabuting tao. Sabi nga nung anghel ng ulan, sabi niya, kumbaga talaga nakaantay na ako kung kailan ako tatawagin na magpaulan na ako. Pero mas mabilis yung utos ng Allah dun sa apoy. Faqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sabi ng Allah, sinabi namin na, o apoy, magiging malamig ka at maging kapayapaan para kay Ibrahim. Kaya naging malamig yung apoy. Bago pa nangyari yun, dumating yung anghel ng hangin. Siyempre kasi, para mawala yung apoy, kailangan ay marami ng, kumbaga lahat, si Jibril nandoon. Ang nagawa ni Jibril ay dahil sa pinawisan si Ibrahim a.s. ay pinupunasan ng pawis sa mukha. Dumating yung anghel ng hangin. Sabi na, Ibrahim, anong kailangan mo sa akin? Sabi na, kung sa'yo, wala. Hindi sa'yo ang kailangan ko. Kaya doon siya nanalangin, yung magandang panalangin ni Ibrahim a.s. Sabi niya, na, o Allah, sabi niya, ito ang kanyang panalangin, Allahumma innaka fis sama'i wahidun wa ana fil ardi wahidun a'buduk. Sabi niyo, Allah, ikaw ay nag-isa sa kalangitan at ako naman ay nag-isa sa kalupaan na sumasamba sa iyo. Kasi katotohanan, siya lang ang Muslim sa panahon na yaon. Siya lang mag-isa. Siyempre, bago pa niya pangasawa si Sarah. Kasi siya lang mag-isa. Yun lang ang kanyang panalangin. Kumbaga, simple. O Allah, ikaw ang nag-isa sa kalangitan, sa kataas-taasan. Ako naman nasa lupa. Ako lang nag-isang sumasamba sa iyo. Para bang bahala ka na sa akin. Simple lang. Yun lang ang kanyang panalangin. Kaya, yun nga, ang sagot ng Allah, faqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kaya natili siya dun sa apoy na yun, sa pagsalaysay. Sabi ng iba, 40 days. Yung iba sabi na 50 days. Na wala siyang ginawa kundi magdarasal doon sa loob ng apoy. Nagulat yung mga tao. Nakita nila na yung apoy talagang matindi yung apoy. Pero nakita si Ibrahim na naaninag nila na nagdarasal sa loob. Nagsusudyod, naguyuko. Unang nakita nakapansin ng tatay niya. Kaya doon sila kapagsalita ng salitang napakaganda, pero hindi pa rin siya sumunod. Anong sabi niya? Sabi niya, ni'amar rabbu kaya Ibrahim. Sabi niya, napakabuti pala ng Diyos mo, Ibrahim. Hindi pa rin natinag hindi pa rin sumunod. Tapos yung nanay na sabi niya, anak, hilingin mo sa Allah, hindi ako masusunog, para lang makalapit ako sa iyo. Kaya nanalangin si Ibrahim a.s. hindi siya masunog, kaya nakalapit yung nanay niya at nayakap na si Ibrahim a.s. Allahu Akbar. Hanggat sa nung tapos na yung apoy, umalis siya si Ibrahim alayhis salam. Sabi nung hari
si Namrud nung panahon na yun. Sabi niya, nabalitaan namin na nangyari sa'yo. Napakatindi mo pala. Sabi nila, bakit? Sino ba ang Diyos mo? Hindi mo ba alam na ako ang Diyos dito? Astaghfirullah. Ano ang sagot ni Ibrahim a.s.? Sabi niya, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Sabi na, ang Diyos ko, yung nagbibigay ng buhay at nagsasanghin ng kamatayan. Anong sagot ni Namrud? Sabi na, ana uhyi wa umit. Ako yung nagbibigay ng buhay at nagsasanghin ng kamatayan. Kumuha siya ng 2 tao na galing sa kulungan. Sabi na, ito pinatawad ko na kaya buhay na. Hindi na siya mamamatay. Ito sabi na, parusahan ko, papatayin ko. Tingnan mo. Meron akong binigyan ng buhay, meron akong pinatay. Di pareho lang kami. Anong sabi ni Ibrahim a.s.? Sabi niya, Rabbi alladhi ya'ti bis-syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sabi niya, ang aking Diyos, siya ang nagpapasikat ng araw sa silangan. Kung ikaw ay Diyos, pasikatin mo nga sa kanluran. Sige nga. Pinapasikat ng Diyos ko ang araw sa silangan. Ikaw naman kung Diyos ka, pasikatin mo sa kanluran. Fabuhita alladhi kafar. Hindi na siya nakapagsalita. Wala siya masabi. Kaya dahil sa alam ni Ibrahim a.s. na hindi niya makayanan yung sitwasyon at hanggat sa kumbaga siya ay naging propeta na, napili na Allah bilang propeta at nakapag-asawa na rin siya kay Sarah at siyempre bago na pang-asawa kay Sarah, nag-Muslim. Pagkatapos nun siya naghikayat, isang tao lang ang naniwala sa kanya. Fa'amana lahu Lut. Si Lut lang naniwala sa kanya. Faqala inni muhajirun ila rabbi. Nung sumunod si Lut, naniwala, sabi niya ngayon, sabi niya ako ay mag-migrate na patungo sa aking Rab. Kaya umalis siya sa gawing Iraq, papunta sa Syria o Palestine. Kaya napunta siya sa Palestine. Nung napunta sa Palestine, siyempre, para bilang propeta ay umiikot din hanggat nakarating siya ng Egypt. Nung siya nakarating ng Egypt, ang hari doon ay masamang tao. Pag nakita siya ng magandang babae, lalo kapag may asawa, pinapakialaman niya. Kaya, yun yung, ayon sa kwento kay Ibrahim a.s., pangatlong white lie ni Ibrahim a.s. na totoo. Kasi nungalingan na totoo. Una-unang nangyari, nung sinabi niya na, sabi niya, ako ay may sakit. Ha? Nung sinabi niya, ako ay may sakit. Nung dun sa, at nung, dun sa loob ng simbahan. At isa ito sa pangyari na nung siya ay nandun na, sabi niya sa kanyang asawa, huwag mo kong i-booking. Sinabi ko sa kanila na magkapatid tayo dahil ang ibig kong sabihin, tayo lang ang mananampalataya dito sa lugar na ito, wala nang iba, kaya tayo lang magkapatid dito sa pananampalataya. Sabi niya, huwag mong sabihin na tayo mag-asawa, pero ganun pa man, nalaman pa rin ng hari na sila mag-asawa. Kaya tuwing lalapit na siya ng hari, naninigas ang kanyang kamay o ang kanyang katawan. Kapag hindi niya mahawakan. 3 beses. Tuwing mangyari yun, sabi niya, ipanalangin mo ako sa Diyos mo, nagagaling ako, magagaling. Babalik na naman, hanggat sa pangatlo. Nung pangatlo na, tinawagan na yung kanyang mga gwardiya, kanyang mga sundalo. Sabi niya, yung dinala sa akin na ba, hindi ito tao, syaitan. Pero dahil sa nakita niyang maganda na isubintindi nung pananalig at pananampalataya ni Sarah, binigyan niya ng babae, na magandang babae, na magiging katulong ni Sarah. Ayon sa ibang kwento, napatunayan na ibang mga scholar ng Islam, ito ay anak niya. Anak ng hari ng Egypt. Anak man niya o hindi, ang mahalaga, binigyan niya. Okay, hanggat nakabalik siya ulit sa Palestine. Nung nakabalik siya ulit sa Palestine, ay alam niya na numpa ay nanalangin na si Ibrahim a.s. na siya magkaanak. Hindi naman nagkakaanak. Ay nakalipas na ng 20 taon na sila ay naninirahan sa Palestine o din sa gawing Palestine, Syria.
Kaya sabi niya, siguro, dahil sa baka hindi na ako magkakaanak, sabi niya, ay ibibigay ko na lang sa iyo ang aking alipin upang maging asawa mo. Kaya nung naging asawa na ni Ibrahim a.s. si Hajar, yun nga yung binigay sa kanya galing sa Egypt, kagad nabuntis Ismail. Kaya doon nangyari yung pagsiselos. Siyempre kasi nakapokus sa si Ibrahim ng konti doon, saka may anak. Kaya sabi ni Sarah, siyempre natatakot siya. Tingnan niyo yung mananampalataya na nakakaintinding babae. Sabi niya, para hindi ako makagawa ng mali, ilayo mo lang siya sa akin. Para hindi ako magkamali, ilayo mo lang siya sa akin. Kaya para hindi maging tuloy-tuloy yung kanyang pagsiselos. Nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan niya dalhin si Hajar, ay inutos na Allah sa kanya, ay dadalhin sa Makkah. Biwadin ghairi di zara' inda baytikal muharram, sa isang lambak, isang lugar sa diserto na walang anumang tumutubo. Kaya doon na dinala si Hajar. Nung nakailang araw sila doon, gusto na bumalik. Araw o linggo, gusto na bumalik. Nung siya paalis na, siyempre dala-dala nila kirbatain. Yung kirba ay yung balat ng tupa na doon nilagay yung tamar at saka tubig. Yung isa ay tubig, isa ay tamar. So yun lang ang baon. Wala sila ibang baon. Yun lang. Eh nung paalis na siya, sabi ni Hajar, kumbaga mashallah, itong mga taong ito, si Sarah, si Lut, si Hajar, siyempre si Ibrahim a.s. Talagang makikita mo yung isang halimbawa ng mga mananampalataya na para bagang sila na ang pinakabuting tao sa balat ng lupa. Yung bang, tingnan mo si Sarah, ang naging dahilan ng pag-alis kay Hajar, ayaw niya magkaroon siya ng pagsiselos, magkakasala siya. Kaya sabi na, ayaw ko magkasala, kaya ilayo mo na lang. Tapos nung paalis na siya, sabi niya, atatruku na hahuna, iwanan mo kami rito. Sabi ni Ibrahim a.s. Hindi siya sumagot, hindi siya lumingon. Kasi paalis na katalikod na eh. Pangalawa, sabi niya, atatruku na hahuna, iwanan mo kami rito. Hindi pa rin siya sumagot. Pangatlong tanong niya, sabi niya, Allahu amaraka bidalik. Ang Allah ba nagutos sa'yo na iwanan mo kami rito? Sabi niya, Allahu amarani bidalik. Ang Allah ang nagutos sa akin na iwanan ko kayo rito. Anong sagot nung isang napakatatag na babae? Sabi niya, idan layudayan Allah. Sabi niya, kung ang Allah ang nagutos sa'yo na hindi kami iwanan kami rito, ay hindi kami pababayaan ng Allah. Saan, gaano kabigat? Kumbaga kung titimbangin ng pananampalataya ni Hajar, sino kaya maging katumbas ng tao? Babae man o lalaki? Mukhang mahirapan. Mahirap hanapin ng katumbas na katulad niya. Sabi na, kung Allah ang nagutos sa'yo, hindi kayo pabayaan ng Allah. Allah. Okay. Hanggang sa naubos yung pagkain. Naubos yung pagkain, umiyak na yung bata. Talagang mamamatay sa kayaking bata. Eh, siyempre, nanay. Kahit sinong nanay. Kahit sinong magulang. Kaya naghahanap siya sa baka sakali meron akong makitang tao na dumadaan, mabigyan kami ng anumang makain o mahinom. Diserto. Walang pagkain, walang tubig. Umakit siya sa Safa. Wala siyang makita. Pumunta siya sa Marwa. Wala siyang makita. Pabalik-balik. Hanggat sa naalala na yung anak niya. Ay, sabi niya, anak ko pala. Pagkalingon na sa anak na, ayon sa isang riway, isang narration, isang pagsalaysay. Pagkalingon na, nakita siya ng isang lalaki. Malaking lalaki. Yung pala si Jibril a.s. Nandun sa tabi ng kanyang anak. Bumalik siya. Tapos nung nakita niya na, nung ginalaw sa pamagitan ng pakpak ni Jibril yung isang bato, mula doon, lumabas yung tubig. Ibang sa paani sa pamagitan ng paa ni Ismail, pero ang pinaka-authentic na kwento si Jibril. Kaya nakita niya yung tubig. Kumbaga malayo pa lang siya, nakita na yung pangyari, tapos nakita yung tubig, kaya hinawakan yung tubig, sabi na zam, yung sabihin, wag kang kumalat. Kinausap yung tubig, sabi na zam, sabihin, wag kumalat, kaya hindi kumalat yung tubig. Kaya nga sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala si Hajar, kung hindi sa pamagitan ng kanyang pag-utos sa tubig, iba ka magkaroon ng
malaking baha. Babaha ang Makkah. Allahu Akbar. Kaya, nung meron siyang tubig, di meron silang kabuhayan. Bago umalis si Jibril, sabi niya, itong alagaan mo, itong anak mo. Dahil sabi niya, paglaki nito ay meron siyang magandang kinabukasan at sila ang magtatayo ng tahanan ng Allah dito sa lugar na ito, siya at ang kanyang ama. Siya at ang kanyang ama. Umalis na si Jibril. Pagkatapos, pagkalipas ng ilang araw, ay napadaan yung mga taga-Yemen, yung mga Jurhum. Nakita nila na may tubig, humingi sila ng pahintulot kay Hajar, kung pwede siyang manatili doon, nagpinahintulutan siya. Hanggat sa, nakabalik na naman ulit si Ibrahim a.s. na malaki na si Ismail. Pagkatapos nun, pagbalik niya, ay nakita niya ng maganda ng sitwasyon, balik siya uli pabalik-balik siya. Siyempre, dalawang asawa niya, pabalik-balik siya. Balik siya ng Makkah at saka Palestine, Makkah, Palestine. Doon sa pag ginawa niya pabalik-balik na yaon, unang-una nangyari doon, yung pag-utos ng Allah, nakita niya sa panaginip na isasakripisyo na si Ismail a.s. Kumbaga, malaki na si Ismail, kumbaga kaya na niyang magtrabaho, kaya na niyang sumama sa kanyang ama para gawin na anuman ang gusto ng kanyang ama. Kaya, doon, na pinanaginipan niya yun, ay gusto niyang tuparin ang panaginip. Kaya, tinanong niyang, sabi niya, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara. Sabi niya, anak ko, nakita ko sa panaginip na sinasakripisyo kita. Ano ang masasabi mo? Tingnan niyo yung lahat ay mga talagang sumuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sagot ni Ismail a.s.? Sabi na, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sabi na, o aking ama, gawin mo yung pinag-utos sa'yo at tiyak, makikita mo ako, matatagpuan mo ako na ako ay kabilang sa mga matatatag at matiisin. Nung dinala doon sa lugar, diyan sa Mina, nakita mo yung Mina, meron tinatawag na lugar na tinatawag na Majar al-Kabsh. Majar al-Kabsh, doon dumaan yung hayop na ipinalit kay Ismail a.s. Sabi ni Ibrahim a.s. sa kanyang anak si Ismail, huwag kang tumingin. Huwag mong tingnan yung gagawin ko sa'yo. Kumbaga talagang pinatalas na yung kanyang pangkatay. Hindi tumatalab. Nakailang beses. Sabi niya, tay, lakasan mo pa, baka kulang pa yun. Allah Akbar. Sa pangatlo, kumbaga narinig na yung sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na, Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Sabi na, o Ibrahim, ngayon, tinupad mo na yung nakita mo sa panaginip. Nakapasa ka na. Kumbaga sa examination, pasado ka na. Wa fadaynahu bidhabhin azim. Pinalitan namin, sabi ng Allah, ng napakagandang hayop na galing sa paraiso, na yun ang kanyang nakatay. Allah. Ayun ang kanyang nakatay, hindi si Ismail. Okay, pagkatapos ng pangyari na yun, bumalik siya sa Palestine, at doon nangyari dumating ang kanyang mga bisita na mga anghel. Kaya nung dumating mga anghel, hindi niya alam na sila pala yung mga anghel. Kasi nagmukha sila ng tao. Kagad nagluto siya ng batang baka na inihaw. Naghanda siya ng pagkain. Nung hinaing na yung niluto niyang baka, nakita niya yung mga bisita niya, hindi sila umahawak man lang. Natakot siya. Natakot siya.
فأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة. Nung nakita na niya, hindi man lang nila hinawakan yung, natakot siya. Anong sabi ng mga anghel? Sabi niya, huwag ka matakot. Dahil hindi kami kakain. Hindi kami tao. Kami ay pinadala ng Allah upang parusahan. Siyempre, noong panahon na yun, ay propeta na rin si Lut. Yung mga tanong ko saan doon pinadala si Lut, sa Sodom at Gomora, ay doon sila ipapadala yung mga anghel. Sabi na pinadala kami ng Diyos upang parusahan ang sambayanan ni Lut. Narinig nung asawa ni si Sarah, natuwa siya. Natuwa siya dahil paparusahan na yung mga masama. Kaya siya napangiti. Lumapit siya. Nung paglapit niya, sabi na isa pang misyon namin, ay dala namin ang magandang balita na makakaroon kayo ng anak mag-asawa. Sabi ni Sarah, alidu ana ajuz wa hada ba'ali shaykha. Sabi na, ako magkakaanak pa? Matanda na ako. At saka yung unang-una sabi niya, ako ay baog. At ang asawa ko naman sabi niya, matanda na. Anong sagot ng mga anghel? Sabi na, ata'ajabina min amrillah? Natakot ka, nangangamba ka ba o nagtataka ka ba sa kautusan ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya doon, sabihin, sabihin, nabuntis si Sarah, na matanda na sila mag-asawa, ngayon kay Ishaq alayhis salam. Kaya yun yung dalawang pinanggalingan ng dalawang lahi ng mga propeta, si Ishaq at saka si Ismail. Kaya sumunod na pagbalik niya sa Makkah, inutusan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na manawagan para sa Hajj. Ito siya sabi ng Allah, wa'addin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum. Inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na manawagan para sa mga tao para tumungo sa Makkah para mag-Hajj. Ang sagot ni Ibrahim, sabi na, oh Allah, paano mangyari yun na ako ay sabihin, paano nila marinig ang sasabihin ko? Anong sagot ng Allah sa kanya? Sabi na, ikaw ang gagawin mo yung utos na pananawagan at kami na mapaparating nung mensahe. Ayon sa pagsalaysay sa ilang hadith, pati yung mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina ay nakarinig ng panawagan. Allah Akbar. Kaya doon na ipinagutos yung Hajj. Kaya doon nangyari, ibig sabihin yung itong Hajj na ginagawa natin, ayon sa pagsalaysay, doon nag-umpisa. Kaya kung paano yung nangyari sa buhay nila, yun na lang nila, kumbaga, ginagaya natin bilang pagpapatunay doon sa pagsunod na kung paano nila sinunod ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano nila pinapakita ang kanilang katatagan sa pananampalataya, ay yun ang ginagaya natin na baka sakali kung hindi man natin makuha ang kabuuan ng kanilang pagiging mabuti, ang kanilang gantimpala ay maambunan man lang tayo ng konti. Allahu Akbar. Kaya yung katulad nung sa Zamzam, katulad nung Sa'i, katulad nung sa Jamarat, dahil doon nga nangyari yung sabihin udyok ni Shaitan sa kanila, katulad nung kung saan yung sabihin yung pagsakripisyo, siyempre sa halip na hindi naman tao, hindi hayop. Kaya yun yung mga kumbaga simpleng kwento sa buhay ni Ibrahim alayhis salam, at napakarami niyang nagawang sakripisyo bilang propeta at sugo ng Diyos, isa sa mga dakilang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila ay naging karapat-dapat na tawagin na Khalilur Rahman, pinaka kaibigan, pinaka mabuting malapit sa Allah na maawain na si Ibrahim alayhis salam. Kaya nung ipinaliwanag ng propeta alayhis salam kung anong mukha ng mga propeta, kung nagbigay siya ng pagsalaysay, sabi na maliban kay Ibrahim, si Ibrahim sabi na wag na kayong magtanong kasi kamukha siya nung kausap ninyo. At siya'y namatay at nailibing sa Khalil sa Palestine. Di ba mayroong lugar na
Meron lugar doon na Khalil. Sa Palestine. Doon din siya. Kaya siya tinawag na yung lugar na Khalil ay doon nalibing si Ibrahim a.s. Yun yung kwento kay Ibrahim a.s. Ngayon ay mas isa-summarize natin ng konti yung kasunod na 3 propeta pa ang natitira. Si Musa a.s. Si Musa a.s. alam natin na galing sa lahi ni Ishaq. Alam natin pag-migrate ni Yaqub mula sa Palestine kasama yung kanyang mga anak nung nandun na si Yusuf a.s. sa Egypt. Doon ang galing yung lahi ni Musa a.s. sa lahi ni Yaqub. Kaya ang nangyari, yung hari noon si Firaun, ayun ang tawag sa lahat ng naging hari sa Egypt ay Firaun. Noong panahon na yun, nahati ang mga tao sa 3. Unang klase ng mga tao, yung faraina, yung sabihin yung mga namumuno. Pangatlong klase ng mga tao, yung mga Al-Masriyun, yung mga Egyptian. Pangalawa yung Masriyun, pangatlo yung mga Banu Israel. Ang ginawa nila, ito mga Banu Israel, itong ginawa nila mga alipin. Kaya dahil doon, merong alam na nila na kwento ng mga nauna pang panahon. Kung baka parang sabihin natin na hula na naikwento na ng mga nauna pang mga tao, mga mabuting tao, mga propeta na manggagaling sa lahi nila ang makakakuha ng kaharian ni Firaun. Kaya kahit hirap na hirap sila sa pag-alipin sa kanila ng mga lahi o ni Firaun, ay tinitiis nila kasi sabi nila sa atin ang magagaling yung makakuha ng kaharian. May pangyari na si Firaun, ayon sa kwento, na naginip ng panaginip, na nakakita ng apoy na nanggaling sa Palestine, dumating sa Egypt yung apoy, sinusunog niya ang mga bahay ng mga Ehipto, maliban sa mga bahay ng mga angkan ng Israel, ni Jacob, hindi nasunog. Tinanong niya ang kanyang mga manghula kung ano ibig sabihin nun. Sabi niya, ang ibig sabihin nun, ay ito yung katuparan doon sa sinasabi nila, na magagaling sa lahing yan, yung lahi ng Israel, lahi ni Jacob, ang makakuha ng iyong kaharian. Kaya ang ginawa niya, pinapatay niya ang pinapanganak na lalaki. Sabi nga sa banal na Quran, sabi nga, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Pinapatay ni mga lalaki na sanggol na pinapanganak, yung mga babae, pinapanatili niya, hindi na pinapatay. Hanggat sa nakapag-isip yung mga Ehipto, at saka yung mga pinakamataas na kumbaga level sa kanila, sabi nila kung papatayin natin ang mga kalakihan nila, sino magsisilbi sa atin? Kaya nabago yung pamamaraan ni Firaun. Sabi na, okay, 1 taon, panatilihin natin, wala tayong papatay. Susunod na taon, ay doon natin papatayin yung mga ipapanganak sa angkan ng Israel. Noong unang taon, na wala silang pinatay, doon ipinanganak si Harun. Sa taon na, hindi pinapatay ang sanggol na ipinapanganak. Pangalawang taon, sumunod na taon, napapatay nila ang ipapanganak galing sa angkan ng Israel, doon naman pinanganak si Musa a.s. Tingnan niyo yung hamon ng Allah. Kung saan gusto lang patayin ng ano may ipapanganak, doon pa pinanganak yung tao na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pagkatakot ng kanyang ina, ginawa niya, gumawa siya ng tinawag sa wikang Arabic na tabut. Parang kahon na sabihin, hindi pa papasukan ng tubig. Meron siyang tali. Ginagawa niya, ito yung malapit na yung, kasi malapit sila sa Nile River eh. Nung malapit na yung mga sundalo ni Firaun, itatapon na yung kahon na nandun yung kanyang anak, pero meron siyang tali na panghila. Para lang pag wala rin sila, hilahin na pabalik. Ganun ang ginagawa niya. Hanggat sa minsan, isang araw, pumunta yung mga sundalo ni Firaun. Itinapon niya, nakalimutan niya itali yung tali. Hindi na pa nakawala yung bata.
Sabi na sa kanyang anak na babae, sabi na sundan mo. Sundan mo, tingnan mo kung sino makakuha nung kapatid mo. Ay nakakuha yung mga kababaihan na kumbaga mga inuutos-utusan ni Asya, yung asawa ni Firaun. Noong nadala na sa bahay, palasyo ni Firaun, nagusto ni Asya yung bata. Kaya sabi niya, huwag niyong pakialaman. Gusto ko siyang, sabi niya, wala kaming anak, kaya gusto ko maging anak. Nung dumating si Firaun sa kanilang palasyo, nakita niya yung bata. Sabi, anong bata? Saan galing to? Sabi niya, qurratu ayni li walak. La taqtulu. Sabi niya, ito ay magiging, kumbaga, magbibigay ng kasiyahan sa akin at sa iyo, kaya huwag niyong patayin. Sabi niya, lak walay sali. Sabi niya, kasiyahan sa iyo, pero sa akin hindi. Ibig sabihin, sa iyo lang, hindi ako kasama. Sabi nga, ayon sa hadith, kung sinabi lang niya na oo, pero siyempre yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin nun, hindi mapapahamak si Firaun. Pero sabi na kasiyahan sa iyo, hindi ako kasama. Okay. Hanggat sa yung bata, nagharap sila magpasuso, walang makapagpasuso. Kasi yung bata kahit gutom na ayaw, dumede doon sa mga babae na pwede magpadede. Di nandun yung kapatid niyang babae, nakikita sila. Sabi niya, kumbaga nagmamaang-maangan ako niya, hindi niya kilala yung bata. Sabi niya, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Sa tingin niyo, meron akong kilala na pamilya na maaaring alagaan niya sa inyo yung sanggol para pasusuhin. Allahu Akbar. Yung pala tinutukin yung nanay ni Musa mismo. Ay, sabi, Allahu Akbar. Kaya na, faraja'anahu. Inna raduhu ilayka. Nung sinasabi sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na, huwag kang matakot sa yung anak. Yun yung, kumbaga, wahi sa isang tao na hindi propeta, yung ina ni Musa, na sabi ng Allah, huwag kang matakot dahil ibabalik namin sa iyo ang iyong sanggol. Kaya, yun, naibalik. Ito ang, tingnan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag ginusto niya isang bagay. Yung pagpapasuso ng ina ni Musa alayhis salam kay Musa na anak niya ay may bayad. Binabayaran, anak naman lang pinapasuso niya. Talagang hamon ng Allah matindi. So umpisa pa lang talagang matindi na. Kaya sabi nung nanay ni Musa alayhis salam, sabi niya, marami akong anak, kaya pwede bang dadali na ninyo araw-araw sa akin yung bata? Kasalit na ako pupunta sa inyo, dadali niyo sa akin yung bata araw-araw. Ganoon nangyari. Hanggang sa natapos yung pagpasuso, hanggang sa lumaki si Musa alayhis salam, nung nagbinata na, di siyempre anak ni Firaun, prinsipe, lumabas sa syudad, pero hindi na rin nawala yung sa kanyang isip, o kumbaga nakarating na rin sa kanya na siya hindi siya anak, kundi siya galing sa lahi ng mga Israel. Di meron siya nakita nag-away na Ehipto at saka Israel. Kalahi na. Ay, nung nakita niya na, kumbaga yung katuwiran ba ay ayaw naman na yung patayin, pero malakas pala, hindi niya alam malakas pala siya. Sinuntok niya yung Ehipto na kalaban ng kanyang kalahi. Namatay kagad. Natakot siya. Siyempre, wala sa plano niyang papatay niya. Sinuntok lang niya, akala niya ay sinuntok, sinampal o ano, pero namatay. Sabi na sa Quran, fawakazahu Musa faqada alay. Kaya nagulat sila na sino nakapatay. Wala nagsasabi kung sino nakapatay. Hanggat nasabi na nangyari na itong palang kalahin na masamang tao rin pala. Nagkaroon naman pala bagong kaaway. Dumating na si Musa alayhis salam. Nakita rin, sabi na, ikaw palang masama. Gusto niyang suntukin, paluin ng kanyang kalahi. Sabi niya, ikaw palang masama. Nakapatay ko ng tao dahil sa'yo, pagkatapos ikaw pala yung masama. Tapos nagsalita yung tao, sa harap ng maraming tao. Sabi na, ataktulunay ka makatal tarajulan bil ams. Papatay mo katulad pagpatay mo ng lalaki kahapon. Kaya doon nalaman siya pala nakapatay. Nung siya nakapatay,
Kasi hinahanap na nung hindi nila alam kung sino nakapatay, wala nang sasalita eh. Kung siya nakapatay, pinapahanap siya ni Firaun. Siya nagtago. Hanggang sa may dumating na kalahi ni Firaun na nag-Muslim, na kinikimkim na tinatago niya ang kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Musa, innal qawma ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj. Sabi ng mga tao ay may balak na silang patay ka, kaya umalis ka na rito. Kaya umalis siya hanggat sa nung malayo-malayo na nakita siya ng mga tao na mayroong dalawang babae na may dalang mga kambing. Nakita niya na nag-aabang doon sa tabi ng isang malaking balon. Sabi, anong problema niyo? Sabi na hindi kami makapagpainom ng aming mga hayop hanggat hindi dumating yung mga kalalakihan. Kapag nakapagpainom na sila, doon pa kami makapagpainom dahil hindi namin kayang alisin yung pangtakip ng balon. Nakita nila na yung pangtakip na yun ay 10 mga malalakas o higit pa na mga malakas na kalakihan lang pwede mag-angat nun, mag-alis. Samantalang si Musa ay siya lang mag-isa na kayanan niya. Kaya nagulat, nung nakauwi yung mga dalawang babae, mga dalaga, sa kanilang tatay, sabi ng tatay, ang aga ninyo nakauwi. Sabi niya kasi merong isang lalaki na ganito at gano'n, ay napakalakas, tinulungan kami, nakapagpainom kami ng aming mga hayop at nakakuha kami ng tubig. Sabi na gano'n ba? Pagkatapos, sabi nung isa doon sa dalawa, sabi niya, abat istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiy al-amin. Sabi niya, o aking ama, mas maganda kung gawin mo na lang siyang, kumbaga bayaran mo na lang siya na bilang manggagawa sa iyo dahil napakalakas niya at mapagkatiwalaan. Bakit mapagkatiwalaan? Nakita niya na nakipag-usap siya doon sa dalawang babae, hindi siya nakatingin. Siyempre, hindi nakaano-ano yung babae, nakipag-usap pero hindi siya nakatingin. Kaya sabi niya, mapagkatiwalaan. Tinulungan kami pero hindi kami pinagsamantalaan na kahit pa lang sa tingin, hindi siya nagsamantala. Allah. Siyempre, mabuting tao. Kaya inutusan nung ama, yung isa sa kanila, sabi niya, okay, papuntahin mo rito. Kaya, nung dumating siya kay Musa alayhis salam, sabi niya, inna abi yaduka liyagijiyaka ajra ma sakayta lana. Sabi niya, yung aking ama ay hinihikayat ka na pumunta sa amin para bayaran ka doon sa ginawa mo sa amin. Nung nandun na, ay nung nag-usap na sila, nalaman niya na, sabi niya, ako'y galing sa ganitong lugar, masamang hari, ay natatakot ako na baka maabutan pa nila ako dito. Sabi nung mabuting tao, rajulun salih, amanun dalawang babae, sabi, huwag ka na matakot dahil malayo ka na sa kanila. Kaya sabi niya, kung gusto mo, magtrabaho ka na lang sa akin, at ito ang kapalit ng pagtatrabaho mo sa amin. Ha? Uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min 'indik. Sabi niya, gusto ko magtrabaho ka sa akin na ang kapalit mapakasawa mo isa sa akin. Yun ang dori niya. Mapakasawa mo isa sa akin 2 anak na babae na ang dori mo ay magtrabaho ka sa akin ng 8 taon. Kung gagawin mong 10, eh ikaw na yun, sa'yo na yung magagaling, hindi sa akin. 8 lang. Nung natapos na yung 10 taon, siyempre asawa na yung siyempre, so umpisa pa lang asawa na yung isa. Di 10 taon. May lala na yung pamilya. Sabi niya, siguro pwede na akong bumalik. Nung siya bumalik, on the way sila, napadaan sila sa isang lugar napakadilim sa bundok na bulubundukin na napakadilim na sa gabi. Ay sabi niya sa kanyang asawa, dito ka muna. Sabi na, kasi meron ako naaninag na parang may apoy. Baka sabi na may tao doon. Ay makakuha tayo ng impormasyon at makakuha tayo ng apoy. Baka meron tayong lulutuin o mapakinabangan natin. Yun po, nakita niyang naaninag ng malayo na apoy. Hindi pala apoy. Yun ay liwanag na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala doon sa bundok. Kaya nandun na siya. Doon nangyari yung unang-unang pakipag-usap sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na Allah sa kanya, innani ana rabbuka fakhla'na alayk innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sabi na, ako ang iyong Diyos,
na kung kaya tanggalin mo ang iyong pangyapak dahil nandito ka sa lambak na kumbaga dalisay, banal, wadil muqaddas. Kaya tanggalin mo ang pangyapak mo. Kaya yun yung unang-unang pakipag-usap niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sinabi ng Allah na ipapadala kita kay Firaun. Sabi niya, paano ko ipadala ay bulol ako magsalita. Paano ko paliwanag? Kaya gusto ko, sabi niya, kung pwede, ay kasama ko ang aking kapatid na si Harun na magiging propeta rin na katulad ko. Pinahintulutan siya ng Allah, kaya ibig sabihin, si Harun ay naging propeta sa kahilingan ni Musa alayhis salam. Sabi ng Allah, bukod sa katuruan na dala-dala mo, bibigyan kita ng himala. Kaya sabi, unang-unang himala mo, bitiwan mo yung tungkod na hawak mo. Binitiwan niya, naging malaking ahas. Nakita nila gumagalaw. Kaannaha janung wala mudbiran. Nakita nila gumagalaw, natakot siya. Gusto niyang tumakas. Gusto niyang tumakbo. Sabi nila sa la takhaf, huwag kang matakot. Pagkatapos nun, nung nakita niyang ahas, sabi ng Allah, kunin mo uli at bumalik siya sa original, sabi yung dati. At pangalawa sabi niya, wag mo medaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su. Sabi na, ilagay mo yung kamay mo sa ilalim ng kilikili mo, paglabas mo ng kamay mo, magiging maputing-maputi na hindi sasakit. At hindi lang maputi, mga kapatid, ayon sa hadith, kundi maliwanag na parang na kapag inilagay sa kilikili, itinaas niya, ay maliwanag na maliwanag. Yun ang dalawang unang-unang kanyang himala na dala-dala. Hanggat sa, nung siya nakauwi, dumating siya sa kanila, ay gabi, na pumasok siya kaagad sa kanyang ina. Pagkatapos nun, kinamagahan, sabi niya sa kanyang kapatid, Harun, inutusan tayo ng Allah na hikayatin si Firaun. Nung nandun na sila, siyempre, sabi ni Harun, kung ako'y kasama sa mensaheng yaon, ay hindi ako pwedeng tumanggi. Kasama ako, sasama ako. Kaya siya ay sumama. Nung nandun na sila, siyempre, hindi na sila kilala eh. Lalo siya hindi na siya kilala eh. Hindi siya kilala ng mga gwardiya. Sabi ng gwardiya, sino kayo? Sinong kailangan? Sabi niya, kailangan namin ng yung hari nyo. Sabi niya, hindi pwede. Sabi niya, sabihin mo na ako si Musa, na dati niyang inaanak. Nung nalaman ni Pharaoh, sabi niya, okay, papasukin niyo. Nung pumasok sila, yun. Dun sa maraming bersikulo ng Banal na Quran, sabi na sa kanila, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sabihin yung dalawa sa kanya, o magsalita kayo, magpaliwanag kayo ng malumanay na pagpapaliwanag, baka sakali, la'allahu yatadhakkar, siya ay makapag-isip. Aw yakhsha, o matakot sa Allah subhanahu. Pero hindi. Sabi niya, anong katibayan nyo na kayo pala ay sugo ng Diyos? Nilabas ni Musa yung, siyempre nandun yung mga galamay, mga tauhan niya ni Firaun. Nilabas niya ang kanyang tungkod, naging malaking ahas. Pinasok na ang kanyang kamay sa kanyang kilikili, naging maputi na maliwanag na parang malaking ilaw, o parang kumbaga yung buwan na Allahu Akbar. Kaya sabi na, hindi ka pala propeta o sugo, ikaw ay matsikero. Kaya sabi nung kanyang mga galamay, mga kanang kamay, okay, matsikero pala itong dalawa, meron tayong panlaban, walang problema. Sabi niya kay Moses, kailan na gusto mo? Sabi ni Moses, inna mau'idukum yawmaz zina. Sabi niya, gusto namin na tayo makita-kita sa araw ng piyesta. Isipin yung araw ng parabagang National Day sa ngayon. Maraming tao. Wa ayyuhsharan nasu duha. At gusto namin, sabi ni Musa alayhis salam, na ipulin na maraming tao sa umaga para yung makita yung katotohanan ba ng maliwanag. Dinaduna sila, nagharap na yung dalawang grupo. Nandun na yung mga matsikero ni Firaun na nanggaling kung saan-saan lugar. Pagkatapos,
Tinanong niya si Musa alayhis salam, sino muna magpakita? Sabi ni Musa, kayo muna bago ako. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَإِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Nung nilabas nila yung kanilang mga lubid, kanilang mga tungkod, mga stick, ay sa tingin ng mga tao, ito'y gumagalaw na parang ahas. Nung nilabas na ni Musa alayhis salam, yung kanilang tungkod, naging dambuhalang ahas na pinagkakain yung kanilang hindi totoong ahas. Yung kay Musa ay totoo. Kaya kagad, tingnan niyo yung, siyempre, alam nila yung sitwasyon, alam ng mga magsikero mga magician Kagad na sabi nila, aman na bi Rabbi Musa wa Harun. Maniwala na kami sa Diyos ni Musa sa si Harun. Anong sabi ni Firaun? Amantum lahu qabla an adana lakum. Naniwala kayo sa kanya bago kayo bigyan ng pahintulot? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Siya pala ang pinaka master ninyo na nagturo sa inyo ng magic. Sa isang verse o ibang paliwanag, innahu makrun makartumuhu fil Madina. Sabi na ito ay pakana, na gumawa kayo ng pakana na pinagkaisahan ninyo ako dito sa siyudad. Akala ni, siyempre, yun ang kanyang pananaw Akala niya, pinagkasunduan ni Musa alayhis salam na maglaban-laban para lang mapatunayan na siya ang totoo, si Firaun ay hindi. Pagkatapos nun, binantaan niya, kumbaga tinakot niya yung kanyang mga magikero. Sabi niya, kung gayon, na pinagkaisahan niyo ako, la'uqattilannakum, wala usallibannakum, fi judu'in nakhl. Sabi na, pagpapatayin ko kayo, at ibibiting ko kayo sa mga puno ng dates. Anong sagot ng mga tao? Sabi ba nila, teka, gisip muna kami. Hindi. Kasi, ganun kasi kapag pinasok na ng faith ang puso ng tao na maging matapang na siya kapag naging totoo siya. Anong sagot nila? Sabi niya, la dayra inna ila rabbina raghibun. Hindi na kayo matatakot dahil kami naman ay babalik sa aming Diyos. Ba't kayo matatakot sa'yo? Sa isang aya, sabi nila, innama faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya. Gawin mo lang gusto mo dahil ang magagawa mo lang ay dito lang sa mundong ito. Wala ka na magawa pagkatapos. Hindi sila natakot. Pinagpapatay sila. Ano man ang ginawa sa kanila? Hindi sila sumunod. Okay. Nung matagal na yung matindi na ang ayaw pa rin nilang maniwala. Dumating ang maraming parusa sa kanila. Una-una naging parusa sa kanila ng mga Ehipto at saka yung mga Faraina ay nagkaroon ng tagutom, tagtuyo. Talagang walang tumutubo. Di pumunta sila kay Musa alayhis salam, sabi, ipanalangin mo sa Allah na mawala na yung problema na ito at maniwala kami sa iyo. Nanalangin si Musa alayhis salam, hindi pa rin. Dumating naman ng kasalungat nun. Malaking baha. Ay, kung wala tagtuyo kayo baha. Ganon din. Ayaw pa rin nila. Nung ayaw pa rin nila, dumating naman ng panibago. Nagkaroon ng, nagkaroon ng uod yung kanilang mga pananim. Hindi pa rin. Ayaw, una-una, di bago yung uod, ay tipaklong. Pinagkakain yung kanilang mga pananim. Nung meron pa sila natira na itago, nagkaroon naman ng uod. Pagkatapos ng uod, ayaw pa rin nila maniwala. Tuwing dumating yung parusa sa kanila, pupunta siya kay Musa alayhis salam. Manalangin si Musa alayhis salam, didingin na ka lang kanyang panalangin, mawawala yung problema, matatapos, panibago na naman. Babalik na naman sila. Hanggat sa ang isa sa mga parusa sa kanila ay naging lahat ng tubig nila ay nagiging dugo. Nagiging dugo. Ginagawa ng mga Ehipto, hihingi sila ng tubig sa mga angkan ng Israel, baka sakali na yun ay tunay na tubig, pero hindi pa. Okay. Pinanalangin si Musa alayhis salam, nawala na naman. Hindi pa rin sila
Kaya nung nakita ni Firaun na talagang wala silang laban, matindi ang kakampi ni Musa alayhis salam. Binalik na yung sabi niya, isa na lang solusyon, pagpapatay namin kayo. Ay umabot na ng bilang ng mga Banu Israel ng panahon na yon ng mahigit 600, more than 600,000 ang bilang nila. Kaya umalis sila gabi, lahat sila sabay-sabay, hindi na malayan ng mga Ehipto ang pag-alis nila hanggang sila nakaalis. Pagkamali nila sa umaga, wala na palang yung mga Banu Israel. Pero naman, nung nandun nakarating sila sa Red Sea, dito sa Red Sea, ay nakasunod na rin yung mga sundalo ni Firaun. Tingnan kung gaano karaming taon nasa tabing dagat. Ayon sa kwento na na-discover ngayon sa Lodge, malapit sa Buba, kung saan dumadaw yung barko galing Egypt, sa Lodge, nandun yung lugar talaga na napakaganda, no? Wala pa talaga na-discover ng mga scientists. Yung lugar na kung saan natawid sila Musa alayhis salam. Okay, nandun na sila. Nandito na naman yung mga angkar kasi ng Israel, palagi sila may pagdududa eh. Sabi nila, ito ba talaga Musa ang utos sa'yo, dito tayo papunta? Saan tayo pupunta? Dito dagat. Sabi ni Musa, pumunta yung sinubukan ng mga nakakabayo. Ang mga nakakabayo, mayroong mga Ehipto kasi na nag-Muslim, sila yung mga nakakabayo. Sinubukan lang, baka kayang lumangoy ng kabayo nila. Hindi talaga, ayaw ng kabayo. Nanalangin si Musa alayhis salam. Sabi nila sa mga tao, sabi niya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sabi niya, hindi tayo pabayan ng Allah dahil kasama ko ang Allah at gagabayan tayo. Kaya doon inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhis salam, ipalo niya kanyang tungkod, biglang nanigas yung dagat at nabiyak. At biglang natuyo yung dinala nila. Kaya sila ay tumawid. Biro no, 600,000 na tumawid. Magkakasunod-sunod. Pagtawid nila lahat, nung nakatawid na sila, gustong paluin ni Musa alayhis salam ulit, sabi na baka bumalik. Sabi ng Allah sa kanya, watrukil bahra rahwan. Pabayaan mo yung dagat na sa kanyang sitwasyon. Hayaan mo lang. Ibig sabihin, hayaan mo lang na, ibig sabihin susunod sa inyo ang inyong kalaban. Ay si Musa, si Firaun, nakita niya, sabi na hindi ito ordinary pangyayari. Ayaw niyang sumunod, natakot. Kaya pinaunan muna yung mga tao sa huli na siyang sumunod. Nung nandun na siya sa dagat, saka ibig sabihin, tinutusan na si Musa alayhis salam na ipalo uli at bumalik yung dagat. Bumalik na yung dagat, nalunod na si Firaun. Nung siya nalunod, sinabi niya, ayon sa nabanggit sa surat Yunus, sabi niya, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sabi na ngayon, naniwala na ako na walang dapat sambahin kundi yung Diyos na pinapaniwala ng mga angkan ng Israel at ako'y kabilang na sa mga Muslim ngayon. Pero matatanggap pa ba yung kanyang pagtanggap ng Islam? Hindi na. Sabi daw sa kanya, al-ana wa qad asayta qabl. Ngayon pa lang. Samantalang noon ay hindi ka lahat ay ginawa mo laban sa mga alipin ng Allah. Ngayon ka palang maniwala. Kaya doon nakatawid si Musa alayhis salam. Kaso nga lang, inshallah dahil tapos na yung oras natin, tatapusin natin sa susunod. Doon nangyari yung marami pang pangyari hanggat sa namatay si Musa alayhis salam, na kung hindi lang hiningi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mamatay sa Palestine, ay mamatay siya sa labas ng Palestine gawa nung katigasan ng ulo ng mga angkan ng Israel, na nakita na nila yung lahat ng pabor ng Allah sa kanila, ay hindi pa rin sila, kumbaga lumambot ang kanilang mga puso. Kaya inshallah susunod na paliwanag natin, dahil katulad siya sabi ko natapos yung oras natin, sa susunod ipapaliwanag natin kung gaano katigas ang ulo nila, na nagpapatunay na ito, nakikita pa rin natin sa ngayon na matitigas pa rin ang kanilang ulo. Kasi yung tinatawag na ati, yung 40 taon na sila ay gumawa ng paraan para makapasok sa Palestine, hindi sila nakapasok.
gawa ng katigasan ng kanilang ulo, marami silang ginawang paglabag. Nakita na nilang lahat ng tulong ng Allah sa kanila, lahat ng gabay sa kanilang propeta, ay hindi pa rin nabuo ang kanilang paniniwala, kaya pinarusahan sila ng matinding parusa. Kaya sa susunod na natin, inshallah, ay bago natin paliwanag yung susunod topic natin, ay babalikan natin itong topic na ito. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan.